Anong mga halimaw ang nagtatago sa tinta ng kadiliman ng universo? Kaya ba nating makita ang mga halimaw na ito? Ano ang maaaring magsilbing mata sa dambuhalang pintuan ng makrokosmo? Na kapag tiningnan natin ay kahit 1% lang ay makakasilip tayo sa mga lihim ng sansinukob. Ang tungkulin ng ganitong portal ay kinuha ng European Orbital Observatory Euclid na may teleskopyo sa loob nito. Siya ang sa maikling panahon ay bahagyang nagbukas ng tabing na matagal nang humadlang sa atin upang makita ang nakatago sa kailaliman ng ating pandaigdigang mundo. Inilunsad ang misyon noong Hulyo 2023 mula Cape Canaveral at nagtungo si Euclid sa Lagrange Point kung saan siya nananatili ngayon. Halos agad pagkatapos magsimula ng operasyon, ang kalawakan na obserbatoryo na ipinangalan kay Euclid, ang sinaunang Griyegong matematiko, ay nagpakita ng mga larawan na kamangha-mangha ang linaw. At kahit na ang pangunahing layunin ni Euclid ay ang paghahanap ng dark matter at dark energy at ang pag-unawa sa kanilang kalikasan at geometriya sa pamamagitan ng pagmamasid sa pagbilis ng paglawak ng universo, nakita rin ng teleskopyo ang milyon-milyong mga galaksiya. Kabilang na ang mga nasa layo ng bilyon-bilyong liwanag taon. Ano ang mga susunod na ambisyosong plano ng orbitang obserbatoryo? Ang kanyang layunin ay bumuo ng isang napakalaking atlas ng kalawakan at isang 3-dimensional na mapa na sumasaklaw sa ikatlong bahagi ng lahat ng ating nakikitang kalangitan. Ito ay isang napakahirap na misyon, ngunit kung magtatagumpay si Euclid, magiging isang walang kapantay na pangyayari ito sa kasaysayan ng kosmonautika. Bilang resulta, malalaman natin ng mas marami pa tungkol sa kung paano gumagana ang mga mekanismo ng universo kaysa sa alam natin sa kasalukuyan. Ipinakita ng orbital na obserbatoryo na si Euclid ang isang katalogo na naglalaman ng mahigit 380,000 na mga galaksi at daan-daang gravitational lens. Lumilitaw na hindi ito isang eksklusibong pangyayari, kundi isang pangkaraniwan sa buong universo. Ano ang hitsura ng unang mga larawang ipinadala ng teleskopyo? Ito ay mga larawan ng ilang kilalang nebula at mga galaksya na alam natin. Pero ang kamangha-mangha ay wala pang optika sa mundo noon ang nakagawa ng ganito kalinaw at kadetalyeng mga larawan. Wala pang teleskopyo ang sumilip ng ganito kalalim sa dilim ng patay na vacuum tulad ng ginawa ni Euclid. Tunay nga, kung ano ang ipangalan mo sa yate, ganoon din ang magiging takbo nito. Kaya narito ang eksklusibong top 5 ng mga unang larawan na ipinadala ng teleskopyo. Nebula, Ulo ng Kabayo, Dwarf Galaxy ni Barnard. New General Catalog 6,800 at 22 kumpol ng mga galaxy ng Perseus, Globular Cluster. New General Catalog 6,300 at 97. Spiral Galaxy Index Catalog, 342. Hindi mo kailangang maging astronomo para makita ang halata. Habang pinapanood ang mga larawang ito, parang nag-pose ang mga galaxy sa harap ng teleskopyo na parang nasa photo studio. Kamangha-mangha at nakakabilib ang kalidad at detalye. Matapos ipadala ni Euclid ang mga larawang ito, naging malinaw ang kanyang potensyal at kakayahan na gumawa ng pinakamalaking 3D na mapa ng universo sa kasaysayan ng pag-aaral ng kalawakan. Makikita ito kahit sa larawan ng Horsehead Nebula na unang natuklasan noong 1888 ni William Fleming. Kapansin-pansin na unti-unti itong lumalayo sa atin at pagkalipas ng ilang milyong taon, maaaring tuluyan na itong maglaho sa ating paningin mula sa mundo. Dahil dito, mas mahalaga ang ganitong mga larawan. Kaya kung ikukumpara ang mga larawan ng bagay na ito, nakuha ni Hubble at Euclid, mas kitang-kita ang ipinakitang pag-unlad sa larangang ito. Narito ang mga larawan ng nebula gamit ang iba't ibang teleskopyo, kasama ang Hubble. Malinaw ang pagkakaiba. Iyan ang dahilan kung bakit halos lahat ng online na publikasyon at katalogo ngayon ay pinapalitan na ang mga lumang larawan ng mga ipinadala ni Euclid. Hindi natin dapat husgahan ang mga website developer dahil dito. Dahil, halimbawa, sa larawan ng Galaxy na Index Catalog, 342 kahit walang pakikialam ng artificial intelligence at photo editors, malinaw na makikita ang mga spiral na braso. Parang ang bagay na ito ay nasa lugar ng ating buwan at hindi sa layo na 11 milyong light years.
Bakit napakadetalyado ng larawan? Dati, napakahirap pagmasdan ang kalawakan dahil ito ay malapit sa tinatawag na galactic equator o isang imahinasyong sistema ng celestial coordinates. Ano ang ibig sabihin nito? Sa lokasyong ito, napakaraming alikabok na sumisipsip ng liwanag mula sa mga bagay, kaya nagkakaroon ng kahirapan sa pagmamasid. Gamit ang Visible Imaging System camera at espesyal na teleskopyong Corsair, nagawang makalusot ng Euclid Observatory sa makakapal na alikabok at paglipas ng panahon. Mayroon ding photometer na near-infrared spectrophotometer at spectrometer sa loob ng sasakyan na tumutulong din para makakuha ng mas mataas na kalidad ng mga larawan. Hindi matatawaran ang kahalagahang siyentipiko ng mga tuklas dahil sa nebula nagaganap ang aktibong pagbuo ng mga bituin. Exception din ang ulo ng Ikonskaya. At ibig sabihin nito, kaya na nating maunawaan ang pinakapuso ng sansinukob, makalapit sa pugon kung saan nililikha ang mga bagong bituin. Anong mga nagawa ng orbitang obserbatoryo kaya ito sumikat? Noong Mayo 2024 nagpadala si Euclid ng mga bagong larawan sa daigdig. Dahil dito, mas detalyado naming nakita ang grupo ng mga galaksiya ng Dorada, ang spiral na galaksiya New General Catalog 6 na 1,700 at 44 ang kumpol ng Abel. 2,300 Siyamnapu at Abel 2,764 pati na rin ang lugar ng pagbuo ng mga bituin. Monsieur 78, ang European Space Agency ay buong galak na inilathala ang mga larawang ito at nagkomento na ang mga larawan mula sa teleskopyong ito ay tunay na tagumpay ng agham na magpapahintulot sa mga siyentipiko sa hinaharap na maghanap ng mga ligaw na planeta at aktibong gamitin ang mga galaksya na ni-lens upang pag-aralan ang materya ng universo, pati na rin mas maunawaan ang mga batas ng evolusyon ng ating mundo. Pero hindi pa ito ang pinakakapana-panabik at kamangha-manghang nangyari noong Marso 2025. Sa panahong ito, minatyagan ng teleskopyo ang malalalim na bahagi ng kalawakan at naitala ang 26 na milyong galaksya kung saan ang pinakamalalayo ay nasa layong hanggang 10.5 bilyong liwanag taon. Para magsimula, unawain muna natin ang terminolohiya. Ang tinatawag na malalalim na bahagi ng kalawakan ay mga medyo maliliit na bahagi ng kalangitan na binigyang pansin ni Euclid. Matagal niya itong pinagmasdan. Gaya ng sa kilalang meme, kapag matagal kang tumitig sa bangin, nagsisimula na rin itong tumitig pabalik sa'yo. Ang paraang ito ay perpekto para masilip ang napakalayong nakaraan ng universo, literal na hanggang sa pinagmulan nito. Narito ang mga visual na resulta ng nakita ni Euclid. Layunin ng teleskopyo, bukod sa paggawa ng mapa at larawan, nasukatin din ang mga kosmolohikal na parametro ng bawat bagay gamit ang orbital na obserbatoryo. Gayunpaman, ang pinakamahalaga ay ang plano ng mga siyentipiko na tuklasin gamit ang istasyong pangkalawakan na ito ay ang malutas, ang misteryo ng mga fenomena ng madilim na materya at madilim na enerhiya. Ito ang mga pinakamisteryosong bahagi ng universo na sa ngayon ay kilala lamang sa teorya at napakapangkalahatan. Samantala, sila ang direktang nakakaapekto sa pangunahing prinsipyo ng ebolusyon ng universo. Ano ang madilim na enerhiya at madilim na materya? Sa simpleng salita, ang pinakapangunahing problema sa pag-aaral ng mga bahaging ito na susi sa makabagong kosmolohiya ay hindi sila nakikita o nasusukat sa kahit anong paraan dahil hindi sila naglalabas o nagbabalik ng liwanag. Gayunpaman, direkta silang nakakaapekto sa ebolusyon at estruktura ng universo. Halimbawa, madilim na materya, ano ba talaga ito at paano natin nalaman na umiiral ito? Ang madilim na materya ay nagpapakita ng sarili sa pamamagitan ng gravitational na epekto. Ibig sabihin, ito ang dahilan kung bakit nananatiling magkakasama ang mga galaksya dahil sa grabidad. Kaya naman, ito ang pundasyon kung saan nakasalalay ang lahat. Ano naman ang madilim na enerhiya? Ito ay mas misteryosong substansya pa na pinaniniwalaang nagdudulot ng pabilis na paglawak ng universo. Tinatayang mga 68% nito ang bumubuo sa ating makromundo. Bakit nga ba ito nakakatulong sa paglawak? Ang dahilan ay, ayon sa teorya, ang madilim na enerhiya ay may negatibong presyon na nagreresulta sa pagtutulak ng mga molekula
At dahil dito sa paglawak ng espasyo, ibig sabihin ang madilim na enerhiya at materya ay nagtutulungan kahit na magkasalungat ang kanilang mga katangian. Ang una ay nagtutulak ng mga partikulo at tumutulong sa paglawak ng universo, habang ang pangalawa naman ay humihila na nagbibigay daan sa pagbuo ng mga kumpol ng mga galaksya at iba pang mega-estruktura. Kaya nga, ang misyon ng Obserbatoryong Euclid ay eksaktong para masusing pag-aralan ang isyong ito. Paano ito mangyayari? Una sa lahat, sa pamamagitan ng pagsukat ng redshift ng mga galaksya at pag-aaral ng kanilang mga katangian. Ang mga natuklasang gravitational lens ay hindi tuwirang nagpapatunay ng dark matter sa universo gaya ng microwave background. Pero ang pinakamahalaga, ito ay nakikita natin mismo. Ang mga galaksya ay hindi nagkakahiwa-hiwalay at ang mga bituin sa gilid nila ay mas mabilis gumalaw, na nagpapakita ng karagdagang masang hindi tugma sa ating obserbasyon. Kung wala ang madilim na materya, ang kosmikong sapot na binubuo ng mga pader, sinulid at mga puwang ay hindi sana posible. Ang ganitong estruktura ay kailangan ng dagdag na masa para maipaliwanag ang pagbuo at pananatili nito sa nasabing anyo. Ito mismo ang ginagawa ni Euclid. Meron bang tiyak na ebidensya ng pagkakaroon ng dark matter na ibinigay ng isang cosmic observatory? Oo, ito ay mga larawan ng mga kumpol ng galaksya ng Perseus at Abell 2370 na nagpapakita ng epekto ng gravitational lensing, na siya na mismong ebidensya ng nabanggit na katotohanan. Ang galaksya na Abell 2370 ay matatagpuan sa layong humigit kumulang 2.7 bilyong light years mula sa atin. Ang gravitational lens ay lumilikha ng mga baluktot na hugis sa pamamagitan ng pagbaluktot ng space-time na tumutulong makita ang napakalalayong mga bagay ng mas malinaw. Ngunit para mangyari ang ganitong epekto sa aktwal na buhay, hindi sapat ang masa ng mga nabanggit na bagay. Malinaw na mayroong napakaraming hindi nakikitang at hindi natutukoy na materya. Ito ang tinatawag na dark matter. Sa hinaharap, gagawa si Euclid ng mga mapa ng distribusyon ng dark matter mula sa obserbasyon ng milyon-milyong galaksya at susuriin ang mga batas ng pag-iral ng hindi nakikitang balangkas ng universo na nagsisilbing gravitational na pandikit sa lahat ng estruktural na balangkas. Ngunit natagpuan ba ni Euclid ang mga ebidensya ng pag-iral ng dark energy? Sa ngayon, ang Cosmic Observatory ay kasalukuyang nagsasagawa ng pagsusuri ng mga parameter ng redshift ng bilyon-bilyong mga galaksya. At lalo na, itong natutulungan ng nabanggit na Deep Field Method. Dahil dito, natutunto ng teleskopyo ang iba't ibang yugto ng galaksya, nasusubaybayan ang ebolusyon nito, at nauunawaan kung paano nakaapekto ang dark energy at dark matter sa pagbuo nila, pati sa prinsipyo at balangkas ng universo. Kaya, malinaw naman ang mga pansamantalang resulta at mga numero, pati na rin ang layunin ng misyon ng Euclid na Space Observatory. Pero gaano ba kahalaga ang mga kasalukuyan at hinaharap na mga tuklas nito para sa pandaigdigang agham? Layunin nitong ilantad ang likas na katangian ng universo, mga batas nito at kung paano ito gumagana. Pangalawa, ang mga tuklas ni Euclid ay magpapahusay sa ating pag-unawa sa estruktura ng makrokosmo at sa evolution ng mga bagay dito. Pangalawa, ang mga tuklas ni Euclid ay magpapahusay sa ating pag-unawa sa estruktura ng makrokosmo at sa evolution ng mga bagay dito. Pagdating naman sa mas malawakang mga prediksyon, ang mga ganitong pag-aaral ay nagpapasigla sa agham ng astronomiya na mas maging aktibo, lalo na sa aspeto ng mga kagamitan at teknolohiya. Pinakamahalaga, pinalalawak nito ang ating kaalaman sa kalikasan ng mga bagay at sa pisika. Ang pag-aaral ng mga ganitong uri ng phenomenon ay malamang na magdudulot hindi lang ng mga bagong tuklas, kundi pati na rin ng seryosong pagbabago sa mga umiiral na kosmolohikal na teorya. Kaya hindi matatawaran ang misyon ng Kosmikong Obserbatoryo na Euclid. Mahalaga ito sa simula pa lang. Maaaring magtanong ang ating mga manonood kung bakit kailangan pang gumastos ng malaki para sa paglulunsad ng makabagong proyekto kung matagumpay ng gumagana si James Webb at may mga bagong tuklas. May saysay ito. Dahil magkaiba ang mga gawain ng mga teleskopyong ito, si James Webb ay nakatuon sa pag-aaral ng mas maliliit na bahagi ng universo.
Samantalang si Euclid ay tumitingin sa mas malalawak na bahagi. Maaaring sabihin na ang Cosmic Observatory ay isang revolusyonaryong pangyayari na maihahambing sa teleskopyong Gaia na unti-unting nagbago sa pag-unawa ng mga astronomo sa mga batas ng ating kalawakan na daang gatas. Kung pagkatapos panoorin ang video ay may mga tanong pa kayo, huwag kayong mag-atubiling itanong ang mga ito sa mga komento. O sige, mga tagalupa, di pa tapos ang video na ito. May mga nakakatuwa at kamangha-manghang episode pa tayong aabangan. Pero para patuloy ko kayong mapasaya gamit ang lahat ng mga karakter sa kalawakan, kailangan ko ng inyong feedback. Madali lang naman ipahayag yan. Kailangan mo lang maglagay ng electronic na like sa video na ito. Dahil wala naman tayong ibang klase ng like. At alam ko na ang susunod na sasabihin ko. Sa ganito, pinapakita nyo na tama ang direksyon natin. Huwag maglipat ng channel.